Matapos i-anunsyo ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo para sa halalan 2028, inaasahan ng makakaapekto ito sa dibisyon sa loob ng politika. Ngunit para sa palasyo, irrelevant ang pag-anunsyo kung ang layunin nito ay mapababa pa ang mga tunay na kaalyado ng administrasyon. Narito ang report. Inlarawan ng Malacanang bilang irrelevant ang pagdedeklara ni Vice President Sara Duterte ng kanyang planong pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. Ito ang kasagutan ng palasyo kaugnay sa umunoy pananaw para makita ang totoong mga kaalyado ng Vice Presidente, gayon din ang matukoy ang mga mananatili bilang kaalyado ng administrasyon. Hindi po ito ang pananaw ng palasyo. Irrelevant po ang pagdedeklara ng Vice Presidente na siya'y tatakbo bilang Pangulo. Ayon kay Yusek Claire Castro, irrelevant ang deklarasyon dahil hindi dapat magwatak-watak ang mga Pilipino, lalo na ang mga opisyal ng gobyerno sa ganitong panahon. Giit ng opisyal, abala ang Pangulo sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino, pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Hindi umano ito ang panahon para magkampihan. Ang mga kababayan na po natin, lalo na po yung mga leaders at mga public servants, hindi po dapat nagkakampihan sa ngayon. Ang kailangan po ng Pangulo ay ang pagkakaisa upang maiangat ang ekonomiya, masolusyonan ang issue sa baha, maiangat ang employment rate ng ating mga Pilipino, ng ating mga kababayan. Noong Miyerkules, inanunsyo ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagtakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ayon kay Castro, narinig lahat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paghingi ng tawad ni Duterte sa publiko. Kabilang na ang pagsisisi nito na tinulungan ang presidente noong halalan. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.